araw, October 22. God is good. Si Papa Bot ito. This is your Papa Bot. Wala naman akong moniker except siguro Papa Bot of all nations lang tayo. Okay? So, wala tayong pinagmamalaki. Bakit Papa Bot of all nations tayo? Patras lang tayo ha. Patras pa lang. Ay, nandiyan na pala si may bahay. So, siya nang siguro mag-close ng gate natin. Si Mama Ace. Si Mama Ace of all nations. Bakit ganun kami? Simpleng tao lang kami. Wala kaming Doon siya oh, cute siya oh. Mina-marshal niya ako ng patras sa aming gate ng green at saka orange. Magandang araw ha. Good life sa lahat. I love you ha. So dito kami po, nagre-remind na naman ng magandang asal. Wala naman kaming okay na. Wala kaming pinagyayabang sa buong mundo. Wala kaming sinasabi. Ayan ang aming palasyo oh. Orange at saka green. Nilagay ko lang kasi parang hindi yan galing sa Unity. Although ang idea galing doon, wala namang forever sa politics, diba? Ang forever lang alam ko si God eh. Kaya palagi ako ng lecture kung anong dapat gawin. Oh, Papa Bot of all nations. Dahil yung mga missionaries from part of the world, if not from different part of the world, Africa, USA, sa Tunga yung sa gitna ng Pacific, malapit sa New Zealand, Tunga. Ang mga tao doon, tungan malaki, parang giant. May mga missionaries kasi doon na Christian. And from the Christian missionaries of the United States nagpunta doon, alam mo, maganda yung mga trabaho ng mga missionaries eh. Nagbibigay talaga ng Gospel of Jesus Christ na yung evangelical, yung gusto ko yun eh, na grupo. Hindi ko alam kung ano yung mga paniwala ng mga ibang religion. So evangelicals kami, Christian. Ngayon pagpunta nila dito, kami yung host. Sinusundo ko sila sa airport, sinasamahan ko sila sa jail ministry, sa mga high school or college campuses. Nag-ano sila, yung mga missionary na yan, may mga talents yan eh. Pinapakita sa mga students, and then may mga, yung iba nagbibigay na ng mga verses, nag-a-advise na sa mga students, sa mga tao, sa radio station. Di ba ang ganda? Ngayon, kasi kami yung host dito, ang tawag nila sa amin, Papa, Mama. Dahil siyempre nabiyayaan tayo ng mga anak, biological children. Ang tawag din nila sa amin, Mama. Kahit black, white, regardless of skin color, most of them mga less than 40 years old, mga active missionaries. So punta sila dito sa amin, ginagaya-gaya nila yung mga anak ko, pati yung mga adopted ko na mga missionaries din, mga Pinoy dito, mga kasamahan sa church namin, Papa, Mama. At saka yung pastor namin, minsan ang tawag Mama, Papa. Kaya di ba? Sa amin.
regardless of your age, mama, papa ang tawag nila sa amin. So masaya yung grupo namin. So Papa Bot of all nations and Mama Ace of all nations. Kuan ito Youth with a Mission. Parang YWAM, Yankee Whiskey Alpha Mama, YWAM, Youth with a Mission. Parang grupo ito ng mga Christian missionaries who believe in Christ. Nagbibigay ng advices sa mga bata, lecture para sa mga bata, dahil bigyan natin ng mission ng mga bata to follow Christ. Parang ganun, no? Yung anak ko sumali dyan, yung third kid na nurse nandun na sa Canada, missionary sa doon. So ano sa doon ng parang nasa top position siya ng almost 200 employees, I think it's not included yata yung yung mga guest nila, yung mga matatanda, kasi parang home for the aged yung grupo niya. So sa employees pa lang yata mga almost 200 personnel. Ayan. So YWAM siya. Okay, parang 6 months lang yan 6 months training ng YWAM, and then pwede ka nang i-release. Ayan. Mga classmates niya from the States, from Germany, doon sa Davao. Pwede ka rin mag-YWAM sa Antipolo, pwede yata sa Baguio, pwede sa Cebu. Kaya ang mga visitors namin dito sa Marbel, October 22 pa lang ngayon, ulitin ko October 22 2024, papabot to. Yung YWAM Cebu pumunta dito, composed of mga African yata yun Ayan, African. Wala pa silang anak noon ni Mikaela, si Bamsyak. From Cebu group sila Oo, wala pa. Ito din ang isang evangelical, itong grupo na to Yan. So may mga YWAM dyan pumupunta, may school din dyan. Sarap ng Christianity, walang problema. So nung pumunta yung mga YWAM Cebu sa amin, na halubilo namin, ganyan, nagministry throughout South Cotabato, punta ng Banga, sa bahay nakatira, almost maybe 90% of them, kasi wala pang base dito ng YWAM. Sa bahay, siyempre pinapakain namin ni Mama Ace, hino-host namin with all our hearts. Hindi talaga walang bahid ng pagyayabang. Talagang love, no? Is a very exciting thing to do. Love of God, Christ love. You share the Christ-like property of God or behavior of God through Jesus Christ. Maganda, di ba, Christianity? Kaya ako nagsishare ako kahit anong religion. Sorry for slandering sometimes your group, kasi parang hindi maganda yung mga hypocrite. Ayaw ko sa mga grupo ng mundo, mula na si Jesucristo, lalong-lalo na before Christ, at saka during time of Christ, maraming mga hypocrite nakasulat kasi sa Holy Book, sa Old Testament, na you should be holy. Reflect lang tayo, wag lang tayo maging hypocrite. Yan ang dahilan ng bakit nagkakagulo ang tao, dahil sa para kang impostor. Kunwari naniniwala ka sa Diyos, pero iba yung mga ginagawa mo, hindi maganda, hindi makatao, hindi maka-Diyos. At lalo na maraming sumulpot na kunwari righteous person na may koneksyon sila sa God, at ginawa na nilang negosyo, self-proclaimed, self-centered, and vested interest para sa kanila.
sa kanilang sarili. Kaya nagkagulo-gulo tuloy. Basta sa akin, bottom line, kasi hindi lang kayo ang nanonood, family ko. Ano ngayon ipamana ko sa aking mga anak, mga apo, pag mali-mali ang aking narrative dito. So hindi tayo proud niyan pag may mga mali tayong ginagawa. It should be universal. Yeah, pro people, pro God. Oh, di ba? Mahirap magkunwari eh. Hindi siya maganda. Hindi maganda ang hypocrite. Sa amin, ako mismo, maraming mga nakaraan, pero sabi ko balik Kristo dahil matanda na ako. Hindi naman natin alam kung bukas buhay pa tayo. Ito na lang ang i-share, ha? I'm sharing my life to you na I'm now living like kung pwede Christ-like tayo. Kung pwede, wag na yung ibang kasi nabuhay siya eh, di ba, namatay? Yung kwento eh. Kasi kung walang Biblia, hindi rin ako magganito eh. According to the Holy Bible, yan ang naikwento. Ang sabi naman ng iba na hindi maniwala kay Jesus Christ na naging God, unethical na yung part na yan. So they don't believe sa New Testament. Yung iba namang grupo, kopya-kopya kung anong ginagawa ng Old Testament at saka New Testament. At saka ano na, parang halo-halo na, parang spaghetti na, ha? Iniikot-ikot na ang story. Pero ang kanilang punto, i-glorify ang kanilang propeta. So marami nang nangyayaring hindi maganda. Pero pag nabuhay ka, di ba alam mo na what is right and wrong. Pag gumawa ka ng hindi maganda, may makakalaban ka, may mag-retaliate, di ba? Ngayon kasi magulo dahil kalain mo parang sa buong buhay ng isang tao mag-hate siya at plano niyang ubusin ng isang lahi. Nag-prepare silang pumatay. Ang isa naman nag-prepare ding mag-defense at pumatay. Di ba? Pero puro sila naniwala na may God. Yung Israel at saka yung radical Islam. Maliban sa mga Christian na hypocrite, ang daming religion na sila na daw ang tunay at makapunta ng langit at ang kanilang leader ay mga bastos. Totoo lang. Hindi ko sinasabing literal na ganyan kasi they take advantage of their position na matalino sila, may power sila, and they are capable of making a Ponzi scheme. So kawawa yung mga subordinates, yung mga followers. May mga propeta, may mga church builders. So kung church builders ka, may mga followers ka. Kawawa pag na-mislead mo sila. Nawala sila sa biblically based preaching, yung talagang may God na tunay. Nawala sila sa landas. Kaya magulo. Ngayon, ako ay nabubuhay, nagsishare lang po ako ng aking konsepto, aking discernment, ang aking buhay na ganito lang buhay ko. Simple lang. Naniwala ako kay Jesus Christ, namatay at mabuhay, at buhay sa ngayon. So hindi ako pwedeng magsabi ng isang pangalan, lalong-lalo na santo, to help me. Lalo-lalo ng ina ng Diyos, hindi ko pwede yan dahil presumably patay sila eh. Hindi ko rin sabihin na si Elijah saka si Enoch o sinong pumunta ng langit na hindi nakaraan ng kamatayan. Hindi ko alam, basta ang alam ko si Jesus Christ ay buhay. Yan ang paniwalaan ko. Ano bang masama doon? Am I inciting rebellion? Am I introducing killing? Am I praising my own God after making a criminal acts? Wala naman, di ba? Naniwala na ako buhay si God. So hindi na pwede na i-insert pa natin yung mga ibang pangalan. Kaya sabi ko, paulit-ulit si Papa Bot, kahit John 3:16 lang, ulitin ko.
Yeah. John 3:16 lang. Mawawala ang gulo sa mundo. Kasi yung mga tao kasi ayaw maniwala, lalong-lalo na yung mga Jews, yung mga sa Judaism. But they have God. Pero hindi naman nilagay nila na pumatay sila para mapunta ng langit. Yung iba kasi pumatay para maging martir at pumunta ng langit. Oh. So kung hindi kayo maniwala kay Jesus Christ, maniwala kayo sa Panginoon na hindi kriminal. Di ba? Oh, araw-araw na to. Nag-break lang tayo dahil ito kasi pasundo ng apo eh. So I'm going to fetch my granddaughter, yung 5 years old. Concern lang ako sa ano mangyayari sa mga bata eh pag nawala tayo. Tayong matatanda, dapat tayo ang magandang pillars para hindi magkagulo ang mga lahi nila, ang mga mai-transfer yung mga masasamang traits. Sa atin pala ngayon, itanggalin na yung hate kung pwede. Tanggalin ang hate. Tanggalin yung pagyayabang na kayo na lang mapunta ng langit dahil mayroon kayong propetang tama. I-discern nyo muna kung tama ang propeta nyo. Kasi nasa Holy Bible sinabi doon na lalabas talaga ang mga fake prophets. Yung nagtatawag Lord, 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 pero may vested interest sarili. Mamislead kayo eh. So ngayon nagsilabasa na yung fake prophets. Ayaw nila tanggapin. At ayaw din nilang tanggapin na lahat ay nagkakasala. Dahil alam nila ang kanilang kasalanan ay mawawala kapag nakapatay sila ng hindi Muslim. So hindi ito advocate, hindi ako advocate anti-Muslim, hindi ako anti-Islam. Si Papa Bot ay anti-terrorism, anti-radical Islam. Yung radical lang ang ayaw ko. Kasi yung mga Muslim, tinuruan din sila na may God. So pag may God ka, magdasal ka na walang mapahamak na ibang tao. Oo. Kasi kilala ka ni God eh. Oo. Kilala ka. Pati yung mga buhok mo, nabibilang yan araw-araw. Oo. Sa inyong grupo, sa mga Muslims, alam nyo naman may God kayo mataas. Nagmamahal sa inyo. Tanggalin lang yung terrorism. Tapos ang mundo. Sa amin naman, naniwala kami na si Jesus Christ yung daan. So wala naman tayong prueba kung saan ang langit. Ngayon ang prueba. Dahil karamihan gusto ng peace. Walang may mag-honor ng karahasan, or else may retaliation. Kasi pag may karahasan, may retaliation yan. Babawi na babawi yung tao. So balik tayo sa psychology ng tao. Ito lang si Papa Bot ha. Ito lang reflection ko. Mula noon hanggang ngayon, pareho lang ang isip ng tao eh. To defend himself, kung pwede healthy lang siya, palagi by the grace of God, healthy. Ngayon pag nagkakasakit ka, sa mga panahong ito, advanced na ang science. Pwede kang mabuhay na matagal. Pero all in all, mamamatay tayong lahat. Sabi niya, punta ka doon sa isang lugar dahil maganda ang health care doon, walang problema. Kaya pag ako ay nakikita na nire-recruit kasi ako ng grupo eh, yung malaking grupo. Civic club din yon, ilang beses. Sabi ko, hindi na ako dahil tama na yung civic club na nandyan ako. Importante, nandyan lang ako, nagbibigay ng payo, na ayaw ko ang nagtatraidor. Lalo sila siguro pag nagpunta yan sa ibang lugar doon, kanya-kanya silang partner na maliban sa kanilang asawa. Hindi ko sinasabing ginagawa nila yan. I mean, ang deception, pag marami kang pera, marami kang kasalanan magawa. Hindi ko naman sinasabi ang maraming pera ay may kasalanan ginagawa. Pwede kang matukso ng laman. Yan ang laman ang
talagang pinaka mortal, lust of flesh, pinaka mortal na kasalanan na ginagawa ng mga taong may kaya sa buhay. Oo. At saka kung ang iba naman mahihirap na, wala pang Panginoon. Although minsan nagtatawag sila sa pangalan ng Panginoon ng tulong. Hindi ko alam kung totoo ang motive nila, kasi we are living under the grace of God. Yung maniwala ka lang na grasya ng Panginoon pag tinawag mong pangalan niya. Yung iba kasi, yung iba ang grupo gumawa ka ng tama, ang good deeds mo ay paangat ka, parang mahagdan, marami kang ginawang tama, paakyat ka doon sa langit o tanggapin ka ng Diyos. Posible, pero ang nakalagay sa gitna kasi si Jesucristo na buhay, at katawan siya ng God, laman siya ng God, laman siya ng Panginoon. Kasi naka-reflect kasi yan sa civilization. Pag ayaw mo ng Jesus Christ, magulo. Ang karamihan naman na may Jesus Christ, matahimik na lugar. Pati freedom, may freedom sila, na naangat yung kanilang freedom dahil dyan. Hindi sila under the repressive government. Tsaka maganda ang treatment ng mga leaders. Sa non-Christian, hindi ko sinasabi lahat, pero karamihan, pag may radical na leader, wala talaga, lalong-lalo nang walang Panginoon. Ano talaga, pinaparusahan nila yung mga tao nila. Ang babae parang second class citizen lang. May human rights violation ginagawa, kung ano-ano. Kasi kung sa Christianity na tunay, nabanggit ko kaninang evangelical, marami diyang parang straight talaga ng mga tao, maliban lang sa mga grupo na yan. Minsan may mga hypocrite hindi ko alam, hindi ko masasabi kung anong literal na meaning ng mga ganyan na hypocrite, pero yung iba nagpapabilib, nandyan sila, medyo may kayabangan. Dapat humble ka lang, na do not take advantage na mayroon kang Panginoon tapos you were seeking a good follower, lalong-lalo na mga followers mo mayayaman dahil ito may pera to. Di ba? Ito may pera to. Membrohin natin to. Sundutin natin to para sumama sa atin. Ayaw ko naman ng ganyan. Magturo ka lang, ilagay mo sa sarili mo Christ-like lang. Christ-like. Di ba? Yung mga tinuturo ni Jesus kasi ang dami-dami no? Sayang yung ating mga righteousness kapag nagkabasa tayo ng Biblia tapos hindi naman natin pinapractice yun, di ba? Dapat kasi practice mo yung righteousness mo. Na talagang Christian ka, di ba? Yeah. Okay, dito na tayo sa parking lot ng aking puntahan. Pipili tayo ng lugar na walang putik pag-akyat ng passenger. Hindi pwede yung lower dito. Lowered na sasakyan, parang hindi pwede. Ito na ang si Papa Bot, lecture na ng lecture, no? Kasi hindi naman ako naghihingi ng tulong kung paano i-spread ito, kasi may nagsasabi, sir, wala kang platform na maganda hindi ko na nahangad yan. Importante na makarating ito sa madla. Salamat sa YouTube Salamat sa YouTube. Ikaw talaga ang dahilan bakit nandito si Papa Bot. Kasi kung walang YouTube, wala tayong platform. Yung ibang may YouTube, naghihingi pa ng tulong.
donate. Hindi ko pa maabot yan kung paano yan. Hindi ko maintindihan yan. Kasi 189 pesos lang ang monthly ko, makapag-broadcast na ako. Yung iba naghihingi pa na sabi nila, so that we can send you a video clip like this, you give us money. give us money or you donate 189 pesos lang, makapag-create na tayo ng vlog or podcast na marinig din ng, makikita din ng mga buong mundo. So walang problema, as long as may YouTube, pasalamat tayo, may Facebook, makorek na natin yung mga narrative na mali, lalong-lalo na nung nawala si ano na, yung propeta from Saudi Arabia. Nung nawala kasi, ilang taon pa na nabuo, no? 1860 yata nabuo ang first nilang talagang complete na aklat. Parang until now 2024, parang 160 years old pa lang yung tunay na buong buo. Kaya lang ang mga fanatic doon talagang to the bones ang paniwala na ang propeta na yon, kunwari na center of attraction at saka important character, siya na ang pinaka last and final messenger. Kaya i-correct na natin yun, sir. Kung si Lolo naka-receive siya ng message from God, ayan ang yaya, edi okay lang kung may message siya from God. Pero huwag niyong sabihin na, ang tawag niyan, parang last and final. Kasi tinapos niya na, kasi kaagad tinapos niya siya na talaga. Tapos ang nakalagay sa aklat niya, pag ayaw mo mag-Muslim, patay ka. Pag lumabas ka, patay ka. Parang taga Davao, no, na propeta. Pag lumabas yung mga chicks niya, patay. Sinuso yun, sinuso. May oral voice clip pa naman yun na tinatakot niya yung mga babae niya na kayo mga tawag yan, kayong mga chicks na pastoral tawag niya sa mga chicks niya, para lang kayo sa anak, siya na daw ang anak ng Diyos. Mali, no? Parang lust of flesh. So gumawa ang mga tao na yan ng aklat na to make it appear na masatisfy yung kanilang self-vested interest. They're longing for parang freedom to choose, na parang hindi naman pleasing to God. Yun ang ginawa. Yun ang ginawa ng mga sinasabi natin fake preacher, fake, di ba? Yan, mga fake. So kawawa ang Panginoon. Kaya ito, ibalik na lang natin kay Jesucristo. Buhay yan, hindi yan anak ng Diyos. Laman ni God yan ang katawan niya, dahil Holy Spirit ang Ama. Ang mga karamihan na religion, lahat halos, pag may God, naniniwala sa Holy Spirit, ang source ng pagkaanak ng isang Diyos, isang tao. Okay. Sa atin naman, ang Holy Spirit, ang Ama, walang biological father. Naniwala tayo na si Jesucristo ang bunga ng Holy Spirit. Di ba maganda? Kasi ano natin, parang pinapalabas natin na mali pa rin ang Holy Bible. Mali pa rin ang Holy Bible dahil gusto nating palitan, lalong-lalo na sa Holy Koreanic point of view, palitan para ang wave ng belief ng mga followers ay totoong-totoo na tama sila. Pero
Plagiarism tawag niyan. Kinokopya-kopya lang yung idea sa Bible, ganyan-ganyan. Akalain mo, Isaiah, Jeremiah, nung araw nandun na yan sa Old Testament. Nandiyan na yan. Nag-preach na sila doon. Si David, si Solomon, nandun na. Tapos i-claim nila na lahat ng propeta noon ay Muslim, si Jesus Christ ay Muslim. Oh, bakit naging Muslim? Kung ganun, kung Muslim si Jesus Christ, ano siya? Martyr? Nag-jihad siya? Kasi Muslim eh. Radikal? Baka radikal yung ibig sabihin yan. Na pag lumabas ka sa religion nila, patay ka. Nakakatuwa. Nandito na yung apo ko eh. Yan na. Umikot sila, umikot. Yan na. Walang masasakyan dito eh. Isa lang oh. Oo. Saan na? Nandiyan na. You are perfect bukas exam ha, Flo? Wow, galingan mo bukas mag-exam. Okay? You have exam tomorrow? Oh, exam. Oh, What? yes. Lagyan ka ni teacher ng star pag very good. You want star? Ano mo sa You want star? Tomorrow? answer, So you study? answering. Tutor? We go to your tutor? You bless? Tutor mamaya. Please napabot You na, bless? ano na? Oh, bless. Please napabot. Bless. Uy, stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Kaya magsaka sa tissue lang. Oh. Stand up. Sige na, go na. Stand up, stand up, stand up. Stand up na, stand. Kiss na lang. Kiss na, kiss pa pa. Agtang lang, agtang kiss. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Kiss agtang. Kiss agtang. Kiss agtang. Hop. I want chicken. Hindi yan chicken. Hindi yan siya ma. Ako chicken. I want chicken. You want to touch the chicken? Where's the chicken? So, yun. Chicken. Say hi na lang sa chicken. Oh, hi. Hi, Hi, chicken. chicken. Ha? Hi, chicken. You know what this chicken? You like chicken? Chicken barbecue? Look, Papa. Pwede naman haon dito. Gani Kaya lang, sa sunod na lang, kung naana ka naghulat, text na tika daw. diri ka mag-text sa pikas nga number. Di na. Nag-message ako kung araw na naka-parking area. Wala kay na, naka-on, naka-vlog ko. Hindi ko Anong number kabili. sa isa ka no, Dok? Anong number ng isa ka cellphone, okay? Ay, miss call ko lang ikaw. Ano ko? Yeah, okay. Kaya para dito na lang ba Ay, kayo? Agtang kiss, agtang. Labi na What? Friday, pati ka bugat iyang Agtang, libro. kiss, agtang. Ay, no. Labi na udto. Cute yung talaga. Hi. You have the exam tomorrow? Exam. Okay, we go. Go na ta kay magpunta ka. Rest 1 hour tapos punta sa tutor. tutorial, okay? You We'll go to- perfect your ano ha? We'll go to Mama Ace. Yeah? We'll go to Mama Ace. Because there's duty, Mama Ace. Duty. Duty, Mama Ace. Yes, punta tayo sa tutorial kasi bukas Yeah. exam ka. You perfect ay exam, ha? I did. I'm a ride sa tricycle. Where? Okay. You Doon ride a punta sa tricycle? tutorial. Okay. Cover your mouth at saka mag-face mask. Okay? Adi gali kay mananay. Nakananang ni Doc. What's the name? Okay. Chloe, pala itong balungnan. Chloe. Hindi naman na mag-engrave po na nga inyo. Ma-erase mo ng Gani. gin-engrave po na. Ari oh. Back to back na. What's your name? Inyo na. Ito. Wala ko lang ibutangan og pentel pen. Si Chappy. Yeah. At See? Chappy Magan. Wala lang pentel pen kay law ay tanawon. Gani man. Pangit. So na engrave. Mawala akong style, may engrave lang. Gani Dok, parang di yun ano ang... Di kayo makita. Sa palay, kaya ang ginabutan ko dito Dok ba kaya ano, cutic sa mga gamit ko. Okay. Engrave. Yeah.
Dito lang mo sa garahe. Meron na mga sulod. Nagsulod mi tapos pag rasa dok dito na mi sa salakyan. Kamong tulora? Mao ba? Tapos kaluyan lang. Basta di lang mga aberya. May bagyo siguro sino May ulan-ulan. bagyo gido dok. Ang ingon sa kuwang manghod sa maasim kay ang banaw wala aga panagat kay bagyo. Mao ba? May bagyo dagko ibalod. Tulo din mo ka oras dito sa naghinulat. Kuan dok, dali lang to siya nagbaba mi sa endoscopy sa tunido kabi tapos paguman pag rounds niya dito na siya sa dito mi sa lakyan ni Chloe nagulat niya. Pero ano, nagkaon pa man mi dito sa paguman niya sa ospital, nagkaon man ito din may gutom. Okay. Nagkaon sa may barbecuehan. Dali. Bago na uli. Mao ba? Wala lang pa sa wala ka ba? O sa itong pasyente niya di kalibang? Ano do dili ka hirap to magpupo ano to. Nya otruhon na pod. Ang utang sa Lisod lagi nang magkasakit. Bisag naa kay kwarta kung hirap siya magpupo tong tanda ay. bisag daghan kay kwarta kung nay sakit wa gyud. Mo na di gid pwede na magpasikat. Mamatay gid ang tao. Ang pag kinabuhi na to, grasya ra sa Ginoo. Pag walay grasya, wala gid. Diha lang ta kutob. Sa kung sa kapag ka mayaman. Naman sa Biblia nga. Ano daw, kuan man daw ning kalibutan. Huwag tangon man daw kalibutan, puhon. Dili man kung dili matapos ang tao dok, ginutok wala eh. Kung dili tanggalon ang kalibutan, kita'y tanggalon. Tanggalon. Kay mga tiguwa man, kuan man. Layo ray 200 years siguro mga 100 siguro maligo na kag imong hugaw. Nalagi na padulungan. Ya, good. Dok ang tao. Di ba ako unta mo ganahan magbusina ngay marag sa Canada ka usa lang ko nakadungog og busina. Sayop pa gyud. Ay naa na siya sa gawas. Tulog daw. Tulog. Dapat tulog. Tulog yun, tulog. Na-overcon ba na sa patig sa iyang biyahe? Perting tulugan. Sa biyahe. Naka mo. Okay na? Wala si RB? Okay. Ada sis. Ganda ng tinuturo ng Holy Bible. Sa akin yung pinaka magandang pinapamana sa atin na sinasabing God at Panginoon. Yan ang pinaka magandang naipamana sa atin, yung Holy Bible. Alam mo, hindi ako masyado churchy. Churchy yung sa akin, Jesus Christ at saka Holy Bible lang sa isip ko palagi. Dami ako natutunan maganda. Patience, perseverance, low profile lang. Pwede maging humble lang. Yan, sinasabi ko palagi, hindi ako sold out sa mga ugaling mayabang, yung porque nakarating ng mataas na posisyon, mataas ang pinag-aralan, koneksyon, nawawala sa landas yung mga tao sa tunay pag-iisip dahil dyan. Kasakiman kasi yan eh. At hindi naman tinuturo yan eh, Jesus Christ. Nakikita ko kasi, nababasa ko sa Holy Bible, ang ganda eh. Ganda talaga. Kaya ako nagbablog lang ganito para
nagre-remind lang na we have to go back to the Holy Bible at kay Jesus Christ. Wala na sanang gulong mundo pag hindi sa vested interest na mga kunwari mga preachers yung nasa pulpito. Yeah, kanya-kanyang batuhan ng righteousness at kamalian sa kabila. Yan. After all, hindi madala to sa langit. After all, hindi tayo tatagal. Tanong, "100 years from now, saan kaya tayo?" Tanong lang. Pakisagot. Saan tayo? Anong nagawa mo sa humanity? Anong ipamana mo? Gulo? Ang ipamana mo yung sinasabi ng peking propeta na pwedeng pumatay. Wala, selfishness tayo. Selfishness, greed, no? Personal ambition lang yan na i-glorify siya. Paano naging banal yan na kinukonekta sa kasakiman at sa karumaldumal na mga gawain? Totoo lang, hindi ako sold out yan sa grupong yan. Yung may halong radicalism, ayaw ko talaga yan. Oo, ayaw ko. Ito lang, nandito lang ako. Nagre-remind lang. Kunting respeto lang. Nung inulit mo ang Holy Bible, wala ka ng respeto eh. Wala kang respeto sa salita ng palagay natin. Hindi man lang yan salita ng mga propeta, ng mga writers. Holy Spirit guided people yan. Hindi yan biro. Tama yung kanilang narrative, tama yun. Dahil dyan nagkakagulo tuloy ang mundo eh. Dahil ayaw natin ng righteousness na bigay ni Panginoong Hesus. Ayaw natin. Iral natin yung mga maling paniwala. Binabago-bago natin yung nakasulat sa Holy Scripture. Di ba? Yun lang, reminder lang yun. Yung mga ginagawa ko ngayon, reminder lang. Para naman sa future generation natin. Yan ang ipamana natin. Magandang asal. 'Di ba? Sino pang magbibigay ng magandang asal? Sa tingin nyo? Sinong magbibigay ng magandang asal? Si Jesus Christ ba o yung mga nakatanggap ng message from God na kunwari holy sila? Yung nakipag-uusap daw ang anghel sa kanila. Yan ba? Na nagturo ng karahasan. Kaya wag na tayong maglukuhan, Chong. Wag tayong maglukuhan. Balik Kristo tayo. Wala tayong katinuan yan pag binago eh. Pag binago mong Holy Bible, walang katinuan yan. Totoo lang.
Oh. Dito na lang, bye-bye na. At salamat naman at nandyan kayo. Magandang buhay sa inyo, malusog na katawan, at blessing ni God para sa inyo lahat. Lalong lalo na sa aking mga fans na hindi naniniwala kay Hesukristo. God bless you. Sana Diyos nang bahala sa inyo, palitan ng paniwala nyo na magbalik Kristo tayo. Thank you for watching. God's glory be upon you. God's blessing be upon you always. Papabot. Love. In Jesus' name. Amen. Naistorya mo ang naistorya mo ang boss mo. Kaya pasulod man ko sang nagligad. Hindi man gyapon ko kilala sir. Dr. Magan ako, tagi ako sang Sucomedics. Sir, open ng light sir. Ay.